Narito na ang mga balita mula sa GMA Integrated News. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang Chargé Affairs ng Chinese Embassy. Yan ay para iprotesta ang tinawag nitong agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa barko ng Pilipinas sa gitna ng resupply mission nito sa Ayungin Shoal nitong March 23. Sabi ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza, walang karapatan ng China na manatili sa Ayungin Shoal na nasa loob na exclusive economic zone ng bansa. Inatasan na rin daw ang Philippine Embassy sa Beijing na magprotesta sa Ministry of Foreign Affairs doon. Una nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na nararapat nila at legal ang kanilang naging hakbang para ipagtanggol ang kanilang karapatan sa teritoryo. Simula ngayong araw, pinapayagan na ang mga provincial bus na gumamit sa EDSA. Ayon sa MMDA, pwedeng dumaan ang mga bus mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon hanggang bukas po yan. Sa Miyerkules Santo naman hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay, buong araw nang pwedeng makadaan sa EDSA ang mga provincial bus. Sa regular na araw kasi hanggang sa mga terminal lang sa Cubao, Quezon City ang mga bus mula sa North Luzon. Ang mga bus naman mula South Luzon kailangang huminto sa PITX sa Parañaque. Sabi ng MMDA, hindi rin ipatutupad ang number coding sa Huwebes at Biyernes Santo. Ininspeksyon ng NAIA Terminal 3 ngayong Lunes Santo. Yan ay para tignan ang kahandaan ng paliparan sa inaasahang dami ng mga babiyahe ngayong Semana Santa. Kabilang sa mga ininspeksyon ang check-in counters ng terminal. Siniguro ni Transportation Secretary Jaime Bautista na inayos na nila ang mga problema na monitor sa paliparan. Narito naman ang iba pang balitang binabantayan ng GMA Integrated News. Mahigit 2 pisong taas presyo sa gasolina. Epektibo simula bukas. Diesel at kerosene may lagpas pisong price hike din. National Simultaneous Earthquake Drill isinagawa sa ilang tanggapan ng gobyerno. At mula sa Super Radyo, DZBB patrol ship ng Indian Coast Guard dumaong sa Pilipinas para sa 4 na araw na aktibidad kasama ang Philippine Coast Guard. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Lala Roque ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.